The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Salamat at nandyan si Brad, nagpampahupa sa ating damdamin ngayong Monday morning. Okay, Brad. So, good morning, Brad. How are you? Kumusta ang iyong biyahe? Mabuti, Ted. Magandang lalaki ka pa rin sa personal. Sa live. Good morning, Cha. Yeah, morning, Pastor. Okay. Eto na, ready na itong sulat natin galing sa Facebook page. Mula po sa ating kapatid na si Frederick para sa Anong Say Mo, Brad. So sa mga nakatutok sa atin, pwede po kayong sumulat sa Facebook page ni Pastor Jeff o kaya naman po ay sa Facebook page po ng 105.9 True FM. Sabi niya dito, Pastor Jeff, gusto ko pong humingi ng payo sa inyo dahil nararamdaman ko na parang wala akong direksyon sa buhay. Nitong buong taon ng 2024, halos wala akong ginawa. Tambay lamang ako sa bahay, umaasa sa mga magulang ko, at pinalalampas ang bawat araw ng walang silbi. Nung una akala ko okay lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam ko po ay parang wala akong halaga. Boring na ang araw-araw. Parang wala nang saysay ang paggising ko sa umaga dahil wala naman akong inaasahang mangyayari sa araw ko. Sa ngayon po, gusto ko nang magbago. Gusto kong magsimulang magtrabaho at maging masipag. Pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin o baka hindi ako makahanap ng tamang trabaho. Minsan naiisip ko rin na baka wala naman akong maipagmalaki para tanggapin sa trabaho. Paano po ba magsisimulang muli? Paano ko hahanapin o haharapin ang mga takot ko at itatama ang mga maling nakasanayan ko nitong nakaraang taon? Paano ko babaguhin ang mindset ko at sisimulang makita ang halaga ko bilang isang tao na nilikha ng Diyos para sa isang layunin? Alam ko po na hindi aksidente na buhay pa ako ngayon. Pero sana matulungan niyo kung makita kung paano ko sisimulang muli ang buhay ko ng may sigla, disiplina at higit sa lahat, direksyon. Dalangin ko na gamitin kayo ng Panginoon upang mabigyan ako ng liwanag at lakas na magsimulang muli. Gustong magbagong buhay, Frederick. Maraming makaka-relate dito. Yung naghahanap ng sense and purpose in life. Pastor, anong say mo, Brad? Nako, ganda ng liham naman na tong si kapatid na Frederick. Makaka-relate si Amado Vinyas ng Malibago, Babatngon, Leyte dyan. Saka yung pastor niya, si Pastor Sunny Locaban, lagi nanonood sa atin. Well, gusto ko lang unang-una pasalamatan siya, dahil of course yung sulat ni Frederick, napakaano niya. Kumbaga, what do you call this? Hindi siya nangimi na i-share yung kanyang pinagdadaanan. Kaya gusto ko rin siyang pasalamatan dahil yung mga ganitong klaseng challenges, alam mo, normal to pagka ganitong panahon. Napansin ko, pagka January, marami, as a pastor for so many years, maraming mga tao na nafe-feel nila, ito, pagkakataon ko to have a new start. And that is good. Kasi po, kung hindi natin mararamdaman yon, kawawa naman tayo. Habang buhay na naman tayo, isang buong taon na naman tayong magkakaroon ng, alam mo yon, walang layunin. So again, Frederick, salamat sa pagliham. Ang ganda ng sulat mo. Paano po ba magsisimulang muli? Okay? So hindi madaling aminin niya sa sarili, kaya bilib ako sa iyo. So sa mga ibang nawawala na ng direksyon sa buhay, baka makarelate po kayo. Pero alam mo, Frederick, yung paglapit mo at pagnanais mo na mabago ay isang malaking hakbang na patungo sa tamang direksyon. Simulan natin sa una muna, yung tamang pananaw. Unang-una, may layunin ng Diyos sa buhay mo. At tama ka, the fact nga na humihinga ka pa, merong sa iyo si Lord na gustong gawin, maring hindi mo palang nakikita sa mind mo. Hindi ka lang pamparami sa populasyon, Frederick. Mahalaga ka. Kapag hindi mo kasi pinanawalaan to, kahit yumaman ka pa in the future, wala rin magiging saysay ang buhay mo kung wala kang tamang pananaw na si Lord may purpose. Kaya nga sabi rin sa Biblia, sa lahat ng iyong gagawin, papurihan mo ang Diyos. Pangalawa, Frederick, simulan mo sa maliliit na hakbang. Huwag kang matakot magsimula muli kahit na may edad ka na, hindi ko alam edad mo and all.
pwedeng maghanap ka ng mga simpleng gawain muna sa bahay. Maaari mong gawin ito araw-araw. Alam niyo yung Frederick, yung maglinis ka ng bahay, mag-ayos ka nga lang ng kama mo, malaking bagay na yun, accomplishment. Pagising mo sa umaga Simulan mo magkumpuni kung ano sira sa bahay, maging responsable ka sa maliliit muna na bagay. At mula doon, matututunan mo ang disiplina at tiwala sa sarili. Ang mga practical na hakbang dyan, Frederick, una, gumawa ka ng daily routine. Anong oras ka gigising? Anong oras mo gagawin yung mga gawaing bahay? Anong oras ka magdarasal and all? Pangalawa, maghanap ka ng volunteer work. Habang wala ka pang mahanap na trabahong full-time, magsimula kang, alam mo yon, magbigay halaga sa buhay ng iba. Tumulong sa barangay nyo, sa kapitbahay, ano ba matutulong ko dyan ate and all. At ang pinakahuli ko mapapayo sa'yo, of course, humanap ka ng trabaho at maging tapat sa maliit na simula. Alam mo, sabi sa libro sa Biblia sa Apostol Lucas na nagsulat, ito ang ating Bible verse ngayon, sabi sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ang sinasabi rito, Frederick, hindi mahalaga kung maliit o malaki ang trabahong sisimulan mo. Ang mahalaga ay gawin mo ito ng may katapatan at kasipagan. Yung iba kaya hindi bine-bless. Alam mo, Frederick, hindi bine-bless ni Lord yung iba. Kakasimula pa lang sa trabaho, gusto agad makagulang sa employer. Alam mo yon? Paano ba ako uuwi ng maaga? Paano ba ako mag-uuwi ng coupon band dito? Alam mo yun? Huwag mong gagawin yon. Huwag mong sukatin ang halaga mo sa laki ng trabaho or laki ng sweldo na makukuha mo. Kaya as we end, ang practical na hakbang ko lang sa'yo, Frederick, gumawa ka ng simpleng resume, ipasa mo to sa lugar na maaari mo applyan. Pangalawa, huwag mahiyang magsimula sa entry-level position. Walang masama doon. At pangatlo, alamin mo yung mga talento mo at skills mo at pagyamanin mo ang mga ito. At I'm sure, kung saan ka magsisimula, kahit maliit ito, galingan mo dyan. Maging faithful ka, maging righteous ka, and I'm sure the Lord will give you and entrust you with more. Kaya sabi sa Lucas 16:10, ulitin ko, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Tayo magdasal, Frederick, sana'y nakatulong sa ito and hopefully maiba ang mindset mo ngayong pagpasok. Well, nakapasok na ang taon. Lord, maraming salamat sa mga tulad ni Frederick na merong realization na ang buhay ay more than just pagtambay, more than just sitting and eating and drinking. Lord, ang buhay ay may purpose. The more kami nabubuhay na may purpose para ma-serve ang aming mga kababayan, ang aming kapitbahay, ang aming mahal sa buhay, lalo kami, Lord, na po-fulfill. Kaya, Lord, gawin mo productive itong si Frederick sa kanyang paghanap ng trabaho, nawa masumpungan niya kahit na. Pero, Lord, magiging faithful siya. Tulungan mo siya, 10 ng mga tao na kikinig ngayon na gusto magbago ngayong taon na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Panginoon ngayong araw na ito muli sa pakikinig po sa magandang balita at payong hatid ni Brad Jeff. Lord, thank you sa inyo pong pag-alalay, paggabay at pag-alaga kay Brad Jeff. We continue praying para po sa inyo pong paggabay po sa aming pong mahal na si Brad Jeff Eliscopides para po sa kanyang ginagawang pagmimisyon. Salamat po na marami Panginoon sa araw na ito. At yan pong aming dinadalangin sa pangalan pa rin ng bugtong na inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Salamat Brad at ikay ligtas na nakabalik sa Pilipinas. Yes, Ayan. nakapahinga tayo, Brad Ted. Mabuhay ka. So ngayon, it's Back to Reality Monday. Back to reality. Tuloy Ay, ang... ito na, naghihintay na yung aking lalaban ng konti. Iyon, yan sinasabi ko. Yung labada pa lang nag-iintay. Ayun. Tambak na. Matik na yan siya, matik na yan. Correct. Sige. Salamat na marami, Brad Jeff. Maraming salamat, Ted at Cha. Of course, ating mga taga-subaybay, lumiham lang po kayo sa pastorjeff.ph na Facebook. Meron din po akong email. May mga nag-email din, pastorjeff.ph@gmail.com. Sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.